Bible sa John chapter 17 verse 1 to 2. Marahil iniisip nyo na nadaanan na natin last week ito, pero gusto natin mag-zoom in every verse that we have. Pero yung background natin dito sa chapter 17 verse 1 to 5 ay ganun pa rin na we must meditate the glory of God as Christ meditated His glory with His Father and yung promise ng Ama sa Kanya, at gayon din, act upon that glory. Ano yun? Ipinapakita natin yung kalwalhatian ni Kristo na siyang natagpuan at dumaloy sa ating buhay. Yung grasya, pag-ibig, at ang pagiging matuwid at banal niya. Let us read our passage this morning. When Jesus had spoken these words, He lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given Him authority over all flesh to give eternal life to all whom you have given to Him. At ito po ang salita ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, naming Ama, Ika'y mabuti, Ika'y dakila. Dalangin namin sa umagang ito na Ikaw ay mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin namin na appreciate namin at kami ay humanga sa dakilang tipan na iyong dinako sa amin kung saan dinala kami nito sa relasyon sa iyo at nagkaroon, Panginoon, ng pagtanggap sa iyong kaharian. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y manatili sa aming kaisipan at magbunga ng mabuting gawa sa aming puso at sa aming katawan, para sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ang aming dalangin ay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga problema ng isang tao ay yung kanyang pagkilala kay Kristo. Yung iba, kinikilala siya bilang anak ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang ginawa, ngunit hindi siya kinikilala bilang Diyos. Ang iba naman ay kinikilala siya na isang Diyos at hindi nagkatawang tao, parang figure lamang ng kanilang imahinasyon na merong talagang katawang tao si Kristo, ngunit walang katawang tao si Kristo. At sa mga ganitong kaisipan, nagkakaroon ng maling pagkaunawa sa katauhan o sa being ng Diyos o sa pagiging Diyos ng isang Diyos. Dahil kung titignan natin na si Kristo ay isang tao lamang na ginawang Diyos, maaari palang ma-attain ng isang tao ang perpektong kalwalhatian o perpektong katwiran sa harapan ng Diyos. Maaari palang gawin iyon. At kung sasabihin natin na dahil biniyayaan siya ng Diyos, masasabi natin na madaya ang Diyos. Bakit si Kristo lamang ang biniyayaan ng bagay na iyon? Kailangan nating maunawaan na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao upang tubusin ang ating mga kasalanan. Sa maling pagkaunawa o kaalaman patungkol kay Kristo, nagbubunga ito ng maliring pagkakilala o pagdududa, takot sa kaligtasan na tinanggap na nagmumula sa Diyos. Dahil hindi ka sigurado kung si Kristo talaga ay Diyos o si Kristo talaga ay tao lang, meron kang pangamba kung tunay ba yung iyong kaligtasan at hindi. Isa sa pinaghuhugutan ko nitong ganitong bagay yung narinig kong interview ng isang apologist, siguro siya ng Iglesia ni Kristo, na kinikilala nila si Kristo bilang tao lamang. Kaya naman yung kanilang kaligtasan ay merong halong gawa mula sa kanilang sariling lakas, mula sa kanilang sariling dunong. Ano yung nangyayari kapag ganito yung ating paniniwala? Kapag tayo ay nagkasala, pag tayo ay nagkamali, nagkakaroon ng plus at minus sa ating kaligtasan. Maaring delikado pa. Halimbawa, ikaw ay malusog at ikaw ay pumili na magkasala, ngunit matuwid ka naman sa buong buhay mo at bigla kang naaksidente at kinuha ng Diyos. Maaari bang masabing nasa
nasa kamatayan ka or nasa impyerno ka pagka dilat ng iyong mata sa kabilang buhay. So, mahirap ang ganitong kaisipan. At para matuwid natin yung ganitong kaisipan, ipinapakita ng ating passage ngayong umaga na si Kristo ay totoong Diyos. At siya ay nagkatawang tao sa pamamagitan nitong verse 1 at verse 2. Makikita natin na merong transaksyon si Kristo sa kanyang Ama mula bago pa siya ay mag-incarnate o magkatawang tao sa mundo upang mamuhay ng perpekto at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Makikita natin yan doon sa verse 2. Sabi ni Kristo dyan, yung kanyang panalangin na siya ay i-glorify ng Ama, ito ay dahil doon sa kanilang kasunduan, sa kanilang tipan, na siya ay binigyan ng otoridad ng Diyos sa lahat ng tao upang magbigay ng kaligtasan doon sa mga hinirang ng Diyos. So, ibig sabihin, may usapan na pala si Kristo at ang kanyang Ama bago pa ang mundo ay lalangin at bago pa siya pumunta dito sa mundo. Ibig sabihin nito, mga kapatid, siya ay Diyos. Hindi siya katulad ng tao na merong umpisa at merong wakas. Siya ay walang umpisa katulad ng kanyang Ama. At para makita natin na ito ay isang usapan ng kanyang Ama at ng anak, o ng Ama at ng anak, pwede nating tignan ito sa pag-aaral sa buong scripture na tinatawag na isang covenant o isang tipan. At itong tipan na ito ay tinatawag na covenant of redemption o tipan ng pagliligtas ng Diyos. So, mga kapatid, itong covenant of redemption ay mula doon sa eternity past. Hindi ito nangyari nung nagkasala si Adan at si Eva. Naniniwala tayo na ito ay nangyari pagkatapos i-decree ng Diyos ang creation, i-decree ng Diyos ang fall o ang pagkakasala ng tao at i-decree niya yung kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng kanyang anak. At kabilang doon sa pag-decree niya ng kaligtasan ay ang kanyang tipan sa kanyang anak na siyang magliligtas sa kanyang mga hinirang. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ito ay decree ng Panginoon, bago pa ito lalangin ang mundo. At pwede nating makita yan doon sa John chapter 1, verse 11 to 12. Sabi diyan sa verse 11, He came to His own, and His own people did not receive Him. But to all who did receive Him, who believe in Him, or who believe in His name, He gave the right to become children of God, who born not of the blood, nor the will of flesh, nor the will of man, but of God. Ibig sabihin, mga kapatid, si Kristo ay pumarito upang iligtas o kunin yung mga taong inirang ng kanyang Ama para sa kaligtasan sa kanya. It goes well doon sa mensahe ng ating passage ngayong umaga. Sabi ni Kristo diyan, i-glorify mo ako, Panginoon, upang maging maganda ang tingin, ang pagtingin ng pananampalataya ng mga hinirang mo doon sa aking kamatayan upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung ating mensahe nung nakaraan dito sa John chapter 17 verse 1 to 5. At para masabi natin na ito ay tipan ng Panginoon o ni Kristo at ng kanyang Diyos, tignan natin yung mga elements para matawag kung ano ang isang covenant o ang isang tipan. Dapat dito ay merong dalawang party o merong dalawang nag-uusap. At ang nag-uusap dito, mga kapatid, ay ang Ama at ang anak. Gayon din may promise. Sabi dito,
Sabi dito sa ating passage, ang ama ay binigyan ng otoridad ang kanyang anak sa lahat ng nilikha. At meron ding condition. Tatlo ang parte ng isang tipan. Merong dalawang parties na nag-uusap, at gayon din merong promise, at pangatlo ay merong requirements na kinakailangan. At yan ay yung requirements ay yung to give life or eternal life to all whom God given to Him, or to salvation in Him. So, pwede nating makita na itong pag-uusap na ito, o pwede nating ma-reflect ang pag-uusap ng ama at ng anak na ito doon sa Ephesians chapter 1, verse 3 to 4. Sabi doon sa decree ng Panginoon sa election, ibinigay ng Diyos ang mga hinirang niya kay Kristo. Ibinigay niya yung kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak, sa mga gagawin ng kanyang anak. At ito ay kanyang ipinangako, promise niya sa kanyang sarili, at nag-take an oath pa siya sa kanyang sarili na ito ay kanyang gaganapin. Ngayon mga kapatid, pwede nating itanong, ano yung kinalaman ng tipan na yan doon sa glory ng ating Panginoon? Huwag nating tanggalin sa ating isipan, nabanggit kanina sa Sunday School, ang chief end ng tao is to glorify God and enjoy Him forever. So, ibig sabihin ba nito, kailangan ng Diyos? Yung tao, kailangan ng Diyos? O hindi pa sapat yung kanyang glory? Yung glory ng Trinidad sa kanilang fellowship? Kaya niya nilikha ang tao? Ang pwede nating sabihin dyan, pinili niyang i-extend yung kanyang glory. We are created to see His glory. We are created to enjoy His glory and to partake His glory. So in-extend ng Lord, out of lavishness na meron sa Kanya, o yung abundance ng glory na meron sa Kanya, pinili niyang mag-create ng tao at pinili niyang iligtas yung mga makasalanang taong ito para sa kanyang glory. So, ibig sabihin mga kapatid, yung prayer ng ating Panginoon patungkol sa kanyang glory upang makita at mamasdan yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang kamatayan, ay nagpapakita na tunay yung pangako ng Diyos sa kanyang sarili na isa sa katuparan niya yung kanyang mga itinakda mula doon sa panahon mula doon sa eternity past o sa nakalipas na walang hanggan. So, ibig sabihin mga kapatid, na yung kalagtasan na meron tayo ngayon ay mula doon sa plano ng kanyang Ama. Trinitarian ang covenant na ito, pagkat nag-usap ang Ama at ang Anak patungkol sa kanilang kaligtasan. Ang originator ng covenant of salvation or covenant of redemption ay ang Ama. Sabi ng Ama, ako ay maglilikha, ididikri ko yung fall, ididikri ko yung kaligtasan. So, ibig sabihin, ang originator ay ang Ama, at ang nag-execute naman ito ay yung Anak. Para mangyari na ang kaligtasan at yung glory ng Panginoon ay maibahagi niya sa kanyang mga nilikha, nagligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang incarnation o kanyang pagkakatawang tao at pamumuhay ng perpekto, gayon din sa kanyang kamatayan, yung kanyang perfect sacrifice to atone us to God, at gayon din yung resurrection at kanyang ascension. That signifies God's approval to His sacrifice. And yung kanyang exaltation ay pagpabahagi o pamamahagi ng kanyang napagtagumpayang buhay at kaligtasan para sa hinirang ng kanyang ama. At gayon din mga kapatid, kabilang dito ang
banal na Espiritu. Pagkat makikita natin sa Hebrews, in-affirm ng Holy Spirit yung office ni Christ as the mediator or the executor of this covenant. Mga kapatid, yung Holy Spirit din ay siyang nag-a-apply ng mga bagay o ng mga biyaya na napagtagumpayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang plano ng Diyos ay kailangang ni Kristong mamuhay ng perpekto, pagbayaran yung kasalanan ng mga makasalanan at kunin yung tagumpay sa pamamagitan ng kanyang resurrection at ng kanyang pagbalik sa trono ng kalangitan. At lahat ng napagtagumpayan ni Kristo ay naibabahagi sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng regeneration. Even yung faith is a blessing from the Holy Spirit. Kung hindi ka nagkaroon ng pagkabuhay na muli o pinanganak sa Espiritu, paano mo maiintindihan yung mensahe ng gospel? Paano mo maririnig yung panawagan ng Diyos na ikaw ay tumugon doon sa grasya ni Kristo? At yung covenant of redemption, mga kapatid, ay nagpapakita ng tunay na kaluwalhatian ng Diyos. Tignan nyo yung kung paano ginawa ng Panginoon ang bagay na ito sa pinlano niya ito sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang katalinuhan. Ito ay kanyang tinapos sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa. At itong biyaya ng covenant of redemption ay napasa atin sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu. Ano yung parte ng tao dito? Walang parte ang tao dito. Ang covenant of redemption ay nagbibigay ng mataas na pagtingin sa grasya ng Diyos. Nagbibigay ng mataas na pagpupuri sa kadakilaan ng Diyos para maging Savior si Kristo, kinakailangan niyang maging federal head o ulo ng kanyang katawan. At gayon din, kailangan niyang maging katiyakan ng kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos para sa Kanya. At paano ginawa ito ng ating Panginoon? Sa pamamagitan ng Kanyang pagkuha ng mga kasalanan na ating iko-commit sa pamamagitan ng pagkuha niya sa lahat ng kasalanan ng mga hinirang ng Diyos para sa kaligtasan, at ito ay kanyang pagbayaran sa krus ng Kalbaryo. At imbis na yung mga makasalanan ang maparusahan, ibinigay niya yung kanyang perpektong buhay o yung kanyang perpektong katwiran sa kanila bilang ganti na kanyang kinuha yung kanilang kasalanan. Iyon yung tinatawag na great exchange doon sa theology o doon sa krus ni Kristo, na imbis na tayo ay ang parusahan, tayo ay nakatanggap ng kapatawaran dahil isinuot sa atin yung perpektong buhay ni Kristo. At gayon din, isinuot kay Kristo yung ating buong kasalanan at kanyang pinagbayaran ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa pamamagitan ng kanyang dugo. Makikita natin yung bagay na ito, mga kapatid, doon sa ating Old Testament scripture na binasa kanina at doon sa New Testament scripture na binasa kanina. Sinasabi doon ni Pablo sa Hebrews chapter 13 sa kanyang benediction na tayo ay pagpalain ng dugo ni Kristo na siyang eternal na natipan ng Diyos sa kanyang anak. Yung dugo ni Kristo ang kanyang pinantubos upang makuha niya yung kaligtasan at maibigay niya yung buhay ng mga makasalanan na ito sa kanila. At in return naman, mga kapatid, inexalt ng kanyang Ama si Kristo sa kataas-taasan na lahat ng labi ay magsasabing siya ang Diyos, na walang kaligtasan labas sa kanyang pangalan at sa kanyang gawa.
Ito yung ipinapakita ng covenant of redemption, mga kapatid. At marahil may tanong natin, Brother Nico, ano naman yung kahalagahan? Kung meron naman palang covenant of redemption, bakit kinakailangan pa na magkaroon ng covenant of works? Ano yung silbi ng covenant of works? Kaya naman palang ibigay kagad ng Diyos yung covenant of redemption eh. Bakit kinakailangan pa yung covenant of works? Ngayon tuloy, tayo ay lahat makasalanan. Dalawa yung ating pwedeng maging sagot dyan, mga kapatid. Yung covenant of works ay ibinigay sa atin upang maghangad tayo ng higit doon sa better covenant, which is yung covenant of grace, na bunga ng covenant of redemption, kung saan hindi ang kinakailangan ay pananampalataya at pagsisisi lamang sa kasalanan. Doon sa covenant of works, ipinapakita nito yung ating pangangailangan sa isang tagapagligtas. Kung hindi natin nakita doon sa covenant of works na kailangan natin ng tagapagligtas, hahangarin ba natin yung kaligtasan na nagmumula kay Kristo kung kaya naman pala ng tao? At sa covenant of works ay pag-establish ng mga bagay na kailangan na i-accomplish ni Kristo para sa kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos. Tignan natin doon sa covenant of works. Sinasabi doon sa covenant of works na do this and live. Sundin mo ng perpekto yung kautusan ng Diyos at ikaw ay mabuhay. Nagawa ba ni Adam ang bagay na ito? Originally, kay Adam ibinigay ito. Ngunit hindi. Hindi nagawa ni Adam. Ngunit sabi sa Romans chapter 5, verse 12 to 21, si Kristo na last Adam ay naperpekto. Ang kinakailangan na righteousness para sa ating kaligtasan o na kumpleto niya yung tipan ng gawa para sa ating kaligtasan. So kung wala yung covenant of works, ano yung kinakailangan na gawin ni Kristo at pagbayaran ni Kristo? Ano yung kailangan isapamuhay ni Kristo? Kaya nga sabi dun sa Galatians chapter 4, verse 4 to 5, nung hinug na ang panahon, nung tama na ang panahon, si Kristo ay nagkatawang tao. Nabuhay sa ilalim ng batas upang ito ay iperpekto at pagbayaran ang kasalanan ng mga hindi kayang gumawa o sumunod dun sa batas ng Diyos. At dahil doon sa kanyang gawa sa covenant of works na ibigay sa atin, yung covenant of grace. So ibig sabihin, mga kapatid, yung covenant of works is necessary para mangyari yung covenant of redemption, which is for Christ. At yung covenant of redemption ay nagbubunga ng covenant of grace, which is now we are part. Tayo ay kabilang doon. Hindi natin kailangan yung mga pag-aalay sa templo sa Jerusalem. Hindi na natin kailangan yung paulit-ulit na kalinisan na idinedemand doon sa Jerusalem o doon sa Israel. Ang kinakailangan natin ay pananampalataya sa ginawa ni Kristo at pagsisisi o pag-recognize na hindi natin kayang gawin yung kalwalhatian o yung katwiran ng Diyos kung wala yung biyaya ni Kristo. So dahil, mga kapatid, doon sa covenant of redemption at tinapos na covenant of works ng Panginoong Yesus, tayo ngayon ay nasa covenant of grace. Tayo ngayon ay nasa tipan ng grasya ng Panginoon. At pwede nating makita ng paulit-ulit yung tipan, yung covenant of redemption dito sa John. Pwede nating makita sa John chapter 6, verse 38 to 39.
pwede nating makita sa John chapter 10, verse 18, na sinasabi diyan yung mga kailangan gawin o requirements sa covenant of redemption, yung promise sa covenant of redemption at yung parties that is in the covenant of redemption. So, ang nais ko lang ipakita dito, mga kapatid, na kung dahil sa tipan ni Kristo at ng kanyang Ama, tayo ay merong kaligtasan at tayo ngayon ay nasa tipan kasama ang Diyos. Tayo ay nasa relasyon kasama ang Diyos ng hindi burden. Ngunit merong kasiyahan sa puso. May pagdiriwang sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Knowing that we are free from sin, from death, not because of our works, but because of the work of Christ. Hindi na tayo burden ng paulit-ulit na pagsasacrifice, but Christ once and for all paid for our sins when He entered doon sa Holy of Holies, doon sa kanyang kamatayan. Now that we have ng ganitong kaisipan, ganitong kasiguraduhan, masasabi natin na kung si Kristo ay nakipagtipan sa kanyang Ama noong eternity past, siya ay Diyos. At kung itong covenant of redemption ay gawa ng Diyos at tinapos ng Diyos, ang kaligtasan natin ay sigurado. Walang mintis at walang duda at matatamasaan natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus at pagsisisi sa ating kasalanan. Ngayon, ano yung pwedeng maibigay sa atin o isinisigaw sa atin ng passage natin ngayong umaga? Hindi natin kailangan mag-alala kung totoo ba o sigurado ba yung ating kaligtasan. Ang una nating puntos, mga kapatid, the gift of life from the Father through Jesus Christ is eternal. Kung ang regalo ng buhay na mula sa Ama sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo ay eternal. Ang kautusan ng kanyang Ama o yung requirements ng kanyang Ama kay Kristo ay bigyan ng eternal life yung mga sinners o yung mga hinirang ng Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang buhay na matuwid, sa kanyang atoning work doon sa cross, sa kanyang resurrection from the dead at ang kanyang ascension sa heaven. At dahil ang pinag-uusapan natin dito ay glory ng ating Panginoon o glory ng Diyos o yung pag-ask ni Kristo ng kanyang glory sa kanyang Ama, pwede natin manotice agad yung katotohanan kung ano yung nasa kaisipan ni Kristo. Ang nasa kaisipan ni Kristo dito ay ang kanyang pagiging mediator ng kanyang mga hinirang, which is yung mga inelect ng kanyang Ama para sa kaligtasan sa kanya. Pwede nating balikan yung John chapter 6 verse 38 to 39, katulad nung sinabi ko kanina, yung eternal covenant ng Panginoon na pwede nating makita dito sa sa mga passage sa John. Sabi diyan sa verse 38, "For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. And this is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given,
but raise it up on the last days. Sinasabi ni Kristo dito na nasa kanyang kaisipan, yung kanyang pagliligtas ay galing doon sa kalooban ng kanyang Ama na iligtas yung kanyang mga hinirang upang ipakita sa kanila na totoo yung pangako ng Diyos patungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At pwede nating makita yung verse 3 bilang supporting doon sa supporting verse doon sa pagliligtas ni Kristo. Ang eternal life ay to know God through Christ Jesus whom He sent. Ang kaligtasan ay ang makilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, ang eternal life is knowing God through Christ. At ito ay nagre-recall sa atin doon sa John chapter 14 verse 6 to 7. Because knowing Christ is knowing the Father. Ano yung alam natin sa persona ng Father, sa person at works ni Christ? It is the grace of God. It is the mercy, yung love ng Diyos doon sa mga nagko-confess na sila ay mahina, na sila ay makasalanan. Dahil kaya sila nagkakaroon ng pag-amin na sila ay mahina at kailangan nila ng grasya ng Diyos. Dahil nakita nila yun sa persona ni Kristo, na yung righteousness ng Diyos ay nakikita doon sa buong buhay ni Kristo. At yung katwiran ng Diyos at yung pagiging matuwid ng Diyos ay nakikita ng hindi niya palampasin yung bawat kasalanan, na maging yung kanyang anak, nung natipon yung kasalanan ng mundo sa kanyang anak, kanya itong pinarusahan. Ibinuhos niya yung kanyang buong galit sa persona ng Diyos, sa persona ni Kristo. Makikita natin yung balancing, grasya at justisya ng Diyos sa pamamagitan ng persona at gawa ni Kristo. Sa muling pagkabuhay ni Kristo, nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos ng magbigay ng buhay. Ibig sabihin, knowing Jesus Christ is knowing the gracious and just God. Ang Diyos na hindi hahayaan ng kahit maliit na kasalanan ay hindi maparusahan. Ngunit dahil sa pananampalataya kay Kristo, tinatanggap ng Diyos ang makasalanang ito dahil sa merito o sa merit nung ginawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. At yung knowledge na ito, yung pagkaunawa sa gospel na ito o sa persona ni Kristo na ito is not by the greatness of our own mind. Hindi dahil sa genuineness ng ating kaisipan, but also blessing iyon ng work ni Kristo. Pinagkamatayan ni Kristo, kaya meron kang biyaya ng kaunawaan ngayon. Pwede natin tignan yun, John chapter 16, verse 7. Kung saan sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disciple, "It is your advantage that I will go back to my Father's, or to the presence of my Father." Dahil kung hindi siya aalis, hindi darating ang banal na spirito. Ang ibig niyang sabihin dito, mga kapatid, hindi lang basta umalis. Ngunit yung kanyang daan, pabalik sa kanyang Ama, ay yung daan ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. It is your advantage that I will die on the cross for you to have the blessing of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin niya dito? Ito kasing kahulugan ng Ephesians chapter 1, verse 3. Lahat ng spiritual blessing na meron tayo mula sa banal na spirito ay pinagtagumpayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya na-regenerate ang elect ay dahil sa ginawa ni Kristo. Kung wala yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ano yung biyayang i-apply ng banal na spirito sa mga elect?
At alam natin na ang Diyos ay hindi nagdudwell sa isang corrupt material. Kaya naman masasabi natin na it is our advantage that Christ died on the cross and go back to His Father. Dahil sa paglilinis ng kanyang dugo sa bawat isang makasalanan, dahil sa paghuhugas ng dugo ni Kristo sa bawat makasalanan, ang banal na Espiritu ay nagdudwell sa bawat mananampalataya. At meron silang biyaya ng banal na Espiritu na kinakailangan para sa kanilang kaligtasan. Yun ay dahil sa dugo at kamatayan ni Kristo. Hindi ba ito magandang balita para sa atin? Ang ating pwedeng makita doon, it is through the blood of Christ that all believer have life. Kaya merong buhay ang isang mananampalataya o isang hinirang ng Diyos. Yun ay dahil sa dugo ni Kristo. Kaya meron siyang pag-unawa at may biyaya ng banal na Espiritu dahil ito sa dugo ni Kristo. Dahil ito sa kamatayan ni Kristo. Kaya ka merong pag-unawa at merong pagtingin na maganda sa Panginoon ay dahil sa kamatayan at dugo ni Kristo. At hindi lang doon natatapos, mga kapatid, yung biyaya ng dugo ni Kristo sa scripture at gayon din sa ancient world, yung blood ay nagsisignify ng may mahalagang significance sa isang covenant o sa isang samahan o sa isang usapan. Dahil ang blood ay signifies life. Kaya nga sabi niya doon kay Noah sa Genesis chapter 9, huwag kang kakain ng karne na may dugo, for blood speaks about life. Kaya pinagbawalan dati ang mga Israelita or sa Old Covenant na kumain ng dugo, for it speaks life. Blood signifies payment of offenses and sin. Ito yung sinasabi natin kanina na ginawa ni Kristo para sa atin. And blood signifies seal of agreement. Noong nakaraan, binalikan ko yung movie na Troy dahil sa libre sa HBO. Nabigyan tayo ng account sa HBO. So nakita ko siya, isa siya sa mga unang recommended. At doon sa isang eksena sa umpisa, merong hari ng Sparta at gayon din yung Prince of Troy na nag-uusap na sila ay nag-a-agree sa isang kapayapaan sa kanilang both kingdoms. At matapos yung kanilang usapan, sila ay nagkaroon ng kasiyahan. Sila ay nagkaroon ng personal na pag-uusap at sinabi nila na yung kanilang usapan ay sineselyuhan nila ng approval ng Diyos. At sa approval ng Diyos na ito, sa approval ng Diyos na ito, ginawa nila yung wine libation. Ibig sabihin, pagtapon ng alak sa sahig, pagsasabi ng for the gods o para sa Diyos, signifying yung agreement nila ay sinasang-ayunan ng Diyos o sa harapan ng Diyos nila ginagawa. Ngunit dito sa scripture at doon sa covenant ng Diyos na na-account sa history at dito sa Bible, ang seal ng blood, ang covenant ay laging sineselyuhan ng dugo. Makikita natin kay Abraham, 2 beses nangyari yan sa Genesis chapter 15 verse 7 to 11 at Genesis chapter 22 verse 12 to 14, kung saan ipinangako ng Diyos yung masaganang kaharian masaganang household kay Abraham, kung saan hindi mabilang yung kanyang mga anak. Sinelyuhan ito ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng alay na ram sa kanya. Gayon din sa Mosaic Covenant o sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang mga kautusan sa Israel at pagtatalaga sa Israel bilang bayan ng Diyos. Makikita natin sa Exodus 24 verse 6 to 8, kung saan pagkatapos basahin ni Moses yung law o yung batas ng Diyos, inisprinkle niya yung dugo ng goats
ox and rams doon sa lahat sa templo ng Diyos at gayon din doon sa lahat ng tao ng Israel. Sinisignify nito na sila ay selyado o nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. It shows that blood ito ay nagpapakita itong mga covenant na ito ay hindi yun ang katapusan. Kung hindi nagpapakita ng greater blood who surely seal the perfect covenant na meron ang Diyos at ang tao o yung kanyang mga hinirang. It is the blood of Christ. At pwede nating makita yan doon sa Hebrews chapter 9 verse 23 to 28. Yung dugo ni Kristo, yung mismong selyo, na tunay yung kanyang kung ito yung naglilinis, ito yung nagbibigay ng buhay, ito rin yung selyo ng Diyos, na tunay yung kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Ngayon mga kapatid, na tayo ay nasa covenant of grace, ano yung sign ng covenant sa ating kapanahunan? Marahil maisip natin yung mga bagay na yan. Kung may sign pala ang isang covenant, ano yung sign dito sa ating kapanahunan? Pwede nating tignan yung mga sign. Yung sign ng covenant doon sa marriage. Sa marriage, merong pag-slice ng cake at yung pag-toast ng bride and groom ng wine. Sabi ng mundo, sa rites na iyan, yan ay nagpapakita ng harmonious married life or commitment to each other. Pero, ang tunay na ibig sabihin yan sa Scripture, ay reflecting Christ as His bridegroom and the church as His bride. Yung commitment ng Diyos sa kanyang church para bigyan siya ng divine life. And the church who forever adores the majesty of her Lord. Ito yung sinisignify nung covenant, nung marriage. At makikita natin yung seal nung covenant na iyon sa pamamagitan nung cakes and nung wine. Actually, ito ibinalikan ko lamang doon sa komentaryo na doon sa John chapter 2. At ako'y nag-wonder na, yung unang miracle ni Kristo ay nandoon sa marriage. Turning water into wine. It speaks about His blood doon sa marriage. It speaks about His unending commitment and unending faithfulness to His bride. Yun yung in-speak ng miracle na yon at nung start ng mission ng ating Panginoon. At in church, sa covenant sa church, saan natin makikita? Sa Lord's table. Kung titignan natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 25 to 26, when we gather, those who believe that Christ died for them, when they gathered, they feast on the table of the Lord, signifying His covenant to us, signifying His blood who washed us. Nawa ay makita natin yung mga senyales na ito o yung dugo ni Kristo na isang sign ng unending covenant, unending faithfulness ng ating Diyos sa atin. May we see the blood of Christ that flows on the cross, na siyang naghugas ng kasalanan at nagbigay ng kapatawaran at nagbigay ng mga biyaya na kinakailangan natin para sa ating kaligtasan. Ang ating pinupunto rito, we see God's glory because of the blood of Jesus Christ that wash us and cleanse us and atone us to God.
Ang Christians are saved to see and marvel upon the glory of God. Tignan nyo yung Luke, yung 1 John chapter 3 verse 1 to 3. I believe binigay ko siyang passage doon sa aking greeting kay Feb. So I am locked in this passage for so many weeks. Sabi dito ni Apostle John, tayo ay inibig ng Diyos. Kaya niya tayo dinala sa kanyang tipan ng grasya o sa kanyang pamilya. Ito ay sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Dahil sa gawa ni Kristo, tayo ay biniyayaan ng lahat ng biyaya na kinakailangan sa ating kaligtasan, including faith and regeneration. Ang makilala siya sa pamamagitan ng pananampalataya at lahat ng nakakakilala sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya purifies himself. Sabi dun sa verse 3. Knowing and meditating God is not a small matter of life. In fact, it is everything. When we do not meditate upon the Word of God, what do we gratify? We gratify our own sin. We gratify our own desires. That is why it is important to meditate upon the truth and knowledge of God. Pwede nating makita yung opposite side ng passage sa 1 John chapter 3 verse 1 to 3. Kung hindi natin kilala ang Diyos, paano natin ipupurify ang ating sarili? Paano tayo aakto sa kabanalan sa lahat ng sitwasyon? Ito yung greatest problem ng isang Kristiyano na nakakilala sa Diyos. Kadalasan, humihinto na sa elementary doctrines, elementary knowledge about God. Iniisip na yung pag-aaral ay para sa mga ministers lamang, para sa elders lamang. Minsan, iniisip natin, it is enough na meron akong paminsan-minsan. Yes, hindi masama yung paminsan-minsan na pagbabasa ng scripture. But sabi ng Panginoon, we are created to marvel upon His glory. To see His glory. Kapag hindi tayo nakatingin ng patuloy sa Kanyang glory o sa Kanyang katotohanan, nag-uumpisa na tayong hindi makatugon sa ating buhay ng may kabanalan at katwiran ng Diyos. Maraming Kristiyano na nahulog dito o nadapa sa pamamagitan nito. Having pride sa kanilang sarili na that is enough, that I know and I can exegete texts from the scriptures. Ano yung kinahinatnan nila? May iba, tagapagturo. May iba, matagal na sa church. Ngunit, nung sila ay nahulog sa ganitong kasalanan, maaari pa rin silang tumalikod at hindi ma-enjoy yung life na ibinigay ng ating Panginoon. Tayo ay may eternal life na ibinigay ng ating Panginoon, ng ating Diyos sa pamamagitan ng persona ni Kristo at Kanyang mga gawa. Dahil nasa iyo na yan, mga kapatid, gamitin mo, i-exercise mo. Yun yung panawagan ng ating Panginoon. Ibinigay niya na sa iyo. Sino ang isang tao na nakatanggap ng napakadakilang regalo at pinakakinakailangan niya at itatago lamang ito doon sa kanyang cabinet?
Ito yung iyong pinakakinakailangan. Yung katotohanan ng Diyos. Yung kanyang persona at yung kanyang gawa. Bakit hindi mo saliksikin? Upang kapag ikaw ay dumaan sa isang mabigat na problema at temptasyon, ikaw ay makatugon pa rin sa kabanalan at katwiran ni Kristo. Kung ito ay kung ibinigay na sa iyo ang mga kinakailangan para sa buhay na walang hanggan, hindi mo ba gagamitin ang bagay na ito? Sa ating unang challenge, ponder upon the greatest gift you have in Christ. I-meditate mo palagi yung kadakilaan ng covenant of redemption, kung saan ang Trinidad ay buong gumawa para sa iyong kaligtasan. I-ponder mo, i-meditate mo yung gawa ni Kristo. At makakatulong sa iyo dyan yung patuloy na fellowship. Sino yung magko-correct sa yung maling kaisipan, kundi yung kapatid mo rin na naka-incline yung kaisipan sa katotohanan ni Kristo. At isa dyan, din na makakatulong ay ang panalangin sa banal na Espiritu na ikaw ay gabayan sa iyong pag-aaral at pagsasaliksik sa ginawa ni Kristo. At gayon din, yung Lord's Day preaching. Do not neglect. And even the signs and sacraments that given to us by the Father. Tignan nga natin pagka tayo ay nag-welcome ng bagong members, after ng welcoming ng bagong members, tayo ay parang kinakasal din sa Kanya. And we seal it by partaking with them in the Lord's table. It is us remembering the blood of Christ that wash us, that seal our salvation. Sa ating pangalawang mensahe, you are the gift of the Father to the Son. Sabi doon sa verse 2, the Father give to His Son yung mga kanyang ililigtas, or sa tamang words ay to give eternal life to whom you have given to Him. So kung ibinigay ka ni ng Diyos kay Kristo, ikaw ay regalo ng Ama kay Kristo. So ibig sabihin ba nito, nagregalo ang Ama sa anak ng walang kwenta lamang or worthless lamang? Yes, mga kapatid. Tayo ay worthless. Pero ito'y nagpapakita ng dakilang grasya ng ating Panginoong Jesucristo. Yung lifeless and filthy creatures ay binigyan niya ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang buhay para sa atin. At hindi rin ba ito nagpapakita sa cross kung saan tinitignan ng mundo na walang halaga, maliit, at kahiya-hiya. Ngunit sa katotohanan ng Diyos, ngunit sa realidad, ang cross ni Kristo ang siyang nagliligtas at siyang nagbibigay ng kapahingahan sa bawat pagod na kaluluwa ng hinirang ng Diyos. Pwede tayong mamangha sa grasya ng ating Panginoon. Hindi niya tayo tinignan na worthless. Bagkus tayo inibig niya. Binigay yung kanyang buong commitment to make us worthy. Tingnan natin yung verse 19 dito sa chapter 17. Sabi dyan, sa verse 19, mga kapatid, for their sake, I consecrate myself, that they may be sanctified in truth.
kinonsecrate, sinanctify ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. Sabi nga ng isang theologian, tayo ay niligtas, hindi tayo niligtas dahil tayo ay worthy. Bagkus, tayo ay niligtas para gawing worthy ni Kristo. Para bigyan ng buhay ni Kristo. Para maging kabilang sa pamilya ng Diyos. At pwede nating i-consider yung ating New Testament scripture ngayong umaga kung saan nagsasabi na ang dugo ni Kristo na siyang great shepherd ay ang nagbibigay ng kakayanan sa lahat ng believer na gawin yung nais ng Ama, gumawa ng tama sa harapan ng Diyos. Kung ito yung ginawa ni Kristo sa atin, na tayo ay ginawang worthy, at binigyan tayo ng kakayanan na tumugon ng mabuting gawa, hindi ba nangangahulugan na si Kristo din, after receiving us as a gift from the Father, give us back to the Father as His gift to the Father? Ito ay nagpapakita o ito ay sumasang-ayon dito sa ating passage ngayong umaga sa glorification ng anak. Na yung pagka nag-glorify si Kristo, nag-glorify din yung kanyang Ama. It means that the work of the Triune God come into realization when the plan of redemption is applied to the life of every elect of God. Tignan natin yung Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. We are saved through grace, by grace through faith. Ngunit hindi doon natatapos. We are created in Christ to do good work for the glory of God. Yung isang patay, walang buhay na creature, ay meron ng buhay ngayon. At ang buhay na yon ay according doon sa kabanalan at katwiran ng Diyos. Paano natin malalaman na ang isang Christian o isang Kristiyano, hindi si brother Christian lang, tayong lahat na Christian, na ang isang Christian ay biyayan o regalo ng Ama sa kanyang anak at regalo ng anak sa kanyang Ama? By becoming a gift to the church. Malalaman mong ikaw ay biyaya o regalo ng Ama sa anak kung ikaw ay biyaya din sa katawan ni Kristo. Tignan natin yung Ephesians chapter 2. Going forward, verse 19 to verse 22. All Christians are citizens of the household of God, built in the foundation of the apostles and prophets, kung saan si Kristo ang cornerstone. We are joined together in one body. Naalala niyo yung message last week? Na tayo ay merong iba't ibang kaloob. At yung bawat kaloob na yon ay nagko-complement to each one of us sa iisang katawan para maging matibay at malusog ang katawan, ang iglesia. Para mas maging conform sa imahe ni Kristo para sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Ang pwede nating makita dito, the life that is useful for the cause of the gospel is evidence of being the Father's gift to the Son. Ang buhay na merong ang buhay na kagamit-gamit para sa ikauunlad ng Ebanghelyo ay isang patunay na ang buhay na iyon ay regalo ng Ama sa kanyang anak.
Tiyan mo yung verse 4 to 5 nitong John chapter 17. I glorified you on earth, having accomplished the work that you have gave me to do. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. Ang sinasabi ni Kristo dito na i-glorify siya ng kanyang Ama by accomplishing the works that the Father gave to him. This is to reveal the truth of God. And now he is asking the Father to glorify him, to bring all those whom the Father gave to him in new kingdom, where all believers are able to know and see God. Those who believe will be able to glorify the Father through Jesus Christ, imitating Jesus Christ, revealing all His works and words, all His truth in His conduct and even in His words, even in His thoughts. Kinlorify ni Kristo yung kanyang katawan upang ibigay sa atin ang biyaya nito na makatugon tayo sa katotohanan ng Diyos. Tayo rin ay sinugo ng Diyos upang iproklama yung katotohanan ng Diyos now that we are belong in the glory of God. Not now that we are belong to the household of God. It is through our works in the church. It is through our forbearance with each other. It is through our exhortation to those who are in need. It is through our rebuke to those who are in the path of sin. Yun ay pagkakaroon ng buhay, yung mga ganong bagay ay pleasing sa harapan ng Diyos at pamumuhay ayon sa buhay ni Kristo. Ang pinupunto natin dito mga kapatid, tayo ay binigyan ng kakayanan ng Diyos na i-glorify o magkaroon ng God-glorifying life sa pamamagitan ng grasya ni Kristo. Yes, we live to see the glory of God. Ngunit kailangan din natin maging partakers ng glory ni Kristo. And it is through living according to the revealed glory of God. It is living according to His righteousness. It is living according to His justice. It is living abiding to His words and mandates. When we fail to be a gift sa church at sa mga taong nakapaligid sa atin, immanent yung selfishness. Dahil ang nasa kaisipan natin when we are not a gift sa church or to any people, ang nasa kaisipan natin na kailangan tayo yung i-please ng iba. And that is selfishness. Ngunit kailangan nating ma-inform na tayo ay already satisfied na sa pamamagitan ng gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. That is why we are in the covenant of grace. We live and do this na. Hindi na tayo do this and live. Meron na tayong buhay, kaya meron na tayong kakayanan na maging regalo para sa bawat isa. Yung selfish desire ay galing sa sinful heart na naghahangad lamang ng material at temporal things. Kung si Kristo yung nagdala sa atin sa greater covenant, yung mandate niya, ang role ng bagong buhay na meron tayo. At yung life na meron tayo must be affected by the gospel. Yung buhay na meron tayo must be subjected
to Christ, who is our head, who is our surety, or yung ating kasiguraduhan ng kaligtasan. Sabi niya sa John chapter 13, love one another so that the world may see that you are my disciple. Let us love one another. And for our second challenge, use the life that God bestow unto you as a gift to the church and to all people around you. Gamitin mo yung buhay na binigay ni Kristo sa'yo bilang regalo ng Diyos sa iglesia niya. Ipamuhay mo na maging isang regalo ng Diyos. Isang biyaya ng Diyos. Hindi man sa material, at maganda kung kaya natin i-extend sa material, ngunit sa pag-ibig, sa grasya at sa pagiging matuwid, nawa ay maipamuhay natin ang bagay na iyan. At kung ikaw ay wala pang pananampalataya kay Kristo at patuloy mong sinasang-ayunan yung sarili mong karunungan na ikaw ay maliligtas ng iyong sariling lakas, nagkakamali ka kapatid, ikaw ay namumuhay sa covenant of works which is not for you. It is for Christ and He accomplished it. Hindi ka maliligtas niyan. Ikaw ay patuloy na sumisipa sa matulis na bato, lumalaban ng rebelyon sa Diyos, sa kanyang kagustuhan. Ipinagmamalaki mo ang iyong kakayanan which is filthy rags sa kanyang harapan. Hindi ka maliligtas niyan. Ang kailangan mo ay manampalataya sa ginawa ni Kristo. Manampalataya sa kanyang perpektong katwiran, sa kanyang perpektong buhay. Maniwala na sa kanyang resurrection ay kaya niyang magbigay ng buhay na walang hanggan at magsisi ka sa iyong kasalanan. Para sa atin mga kapatid, napakagandang i-meditate yung covenant of redemption kung saan nagpapakita at nagdidiin ng grasya ng Panginoon that we are saved not on our own works but only by the grace of God. But only by the works of God, not of ourselves. And because of that covenant of redemption, we have covenant of grace na ini-enjoy natin ngayon. That is why you have good works in the sight of God. That's why God look at you as a gift to His Son, and Son look at you as His gift to His Father and to His church. Again, mga kapatid, doon sa ating pag-uumpisa, dinecide ng Lord na extend yung kanyang glory. Kaya siya naghirang at kaya may covenant of redemption na pagliligtas upang i-include ka sa glory ng Diyos. Now, live according to the glory that you have in Christ. Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong dakilang gawa. Tunay nga na kung titignan namin ang aming mga sarili, kami ay mahina, kami ay patuloy na walang kakayanan, kami ay rebelde, mabilis makalimot. Ngunit sa iyong biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, ng paghuhugas ng kanyang dugo, kami ay nagkaroon ng perpektong kaligtasan, kami ay nagkaroon ng dakilang biyaya upang mabuhay at maging kabilang sa iyong pamilya at sa iyong kalwalhatian. Dalangin namin na ito ay manatili sa aming kaisipan
at kami ay makatugon sa pananampalataya at mabuting gawa sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Ang aming dalangin ay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.